Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1940 sa isla ng Kahayagan, Northern Samar. Isang gabi, nakatayo ang matipuno at 30 anyos na si Santino habang nakaharap sa mga nasusunog na bahay. Hawak nito ang isang itak. Animoy apoy ng dagat ang tumambad sa kanya. Nagtatakbuhan ang mga tao, umiiyak, humihingi ng saklolo. Habang napakarami na ang nakabulagtas sa lupa, nawala ng buhay at ang ilan ay natutupok pa ng apoy habang tumatakbo. Kagagawan ito ng isang antingero na may tangan ng San Telmo. Kinaina ng kadiliman ang buong pagkatao ni Abner dahil sa pagkaganid sa labis na kapangyarihan. Kahit kapwa antingero ay pinapaslang na rin niya. Nang masipat ni Santino si Abner, ay tila ba isang dyablo na ito na napapalibutan ng apoy sa impyerno. Nanlilisik ang mga mata at sinusunog ang lahat ng kanyang makita. Mga walang kwentang nilalang. Ngayon, ipapalasap ko sa inyo ang mawalan ng mahal sa buhay ng dahil sa apoy. Sambulat ni Abner. Dating manunugis ng aswang si Abner, pero may ugali itong mayabang at mainitin ang ulo. Nagkaroon ito ng alitan sa isa pang antingero. At habang naglalaban sila, ay aksidenteng doon tumama sa bahay mismo ni Abner ang pinakawalan niyang apoy na para sana sa kalabang antingero. Hindi na nabawi ni Abner ang pagkatupok ng kanyang sariling pamilya. At simula noon, naging malaking tinik na si Abner sa mga antingero dahil humantong na sa punto na nakikianib na ito sa mga aswang. Samantala, habang masayang sinusunog ni Abner ang buong baryo, ay naglakad naman si Santino patungo sa kinatatayuan ng nagwawalang antingero. Nasipat siya nito at nag-iba bigla ang itsura. Napalitan ng pagkagulat at inis, subalit di rin nagtagal. Napangisi na ito dahil inakala ni Abner na isang antingerong apoy din ang lalaking tinapakan lang ang lumiliyab na paligid. Pakiramdam nito ay may makakaharap na rin siya na isang malakas na antingero. Galit ang itsura ni Santino habang lumalapit kay Abner. Hindi sila nagkaroon ng magandang pag-uusap kaya humantong ito sa isang labanan. Unang sumugod si Abner sa pamamagitan ng bolang apoy ngunit hinampas lang ito ng isang kamay ni Santino. Imbis na mainis ay ngumisi pa si Abner dahil nararamdaman nito na malakas nga ang lalaking nasa harapan niya. Hinugot na nito ang dalang itak at patakbong sumugod kay Santino. Buong lakas na inihampas ni Abner ang kanyang itak sa lalaki ngunit sinalo ni Santino ang itak at pinutol ito sa pamamagitan lang ng kanyang mga kamay. Nanlaki ang mga mata ni Abner at napalibutan ng puting liwanag si Santino. At dito nanumbalik sa alaala ng antingero kung ano siya dati. Ang dating Abner na nakikipaglaban para sa kabutihan. Masaya ito kasama ang pamilya, mga kaibigan at mga kasanggang antingero. Namutawi sa antingero ang kabanalan na nagmumula kay Santino. At napatingin ito sa paligid
Dito niya napagtanto kung gaano na siya kasama. Pagbabayaran mo, antingero, ang kaparusahan sa lahat ng kasamaan na iyong ginagawa. Wika dito ni Santino. Itinutok sa antingero ang itak at nagliwanag ang buong paligid ni Abner. Nang bumalik sa normal, nakabulagta na lamang si Abner na dilat ang mga mata. Binigyan ito ng paulit-ulit na kamatayan bilang parusa. Manatiling gising si Abner pero wala na itong kakayahan bilang isang buhay na nilalang. Hanggang sa darating na ang panahon na mismong katawan lupa niya na ang susuko at tuluyan ring mamamatay. Ngunit ang kaluluwa nito ay patuloy na mararanasan ang walang hanggang kamatayan. Taong 1997, sa panahong ito ay nasa edad 87 na itong si Santino. Mas nauna pang sumakabilang buhay ang kanyang 3 anak at asawa. Kaya naiwan na lamang siya na mag-isa. Sa katunayan, may mga apo itong si Santino pero mas pinili niya ang mamuhay ng mag-isa at maiwan sa isla. Ang mga apo kasi nito ay nasa iba't ibang lugar na nakatira at may mga sariling pamilya na rin. Bagamat malayo sa kanila ang lolo, ay may tradisyon naman ang mga apo. Sa kada piyesta sa lugar, ay bibisita sila sa kanilang lolo Santino. Ito naman ay labis na ikinatuwa ng matanda at sabik na nag-aabang sa pagdating ng kanyang mga apo at mga apo sa tuhod. Sa ganong edad ay malakas at maliksi pa ang matanda at wala itong dinaramdam na sakit. Bagkus, ang iilang apo nito ay may dinadala ng karamdaman. Sa tuwing tinatanong siya ng kanyang mga apo kung ano ba ang sikreto sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, sa kabila nito ay wala naman itong pinipiling pagkain. Ang tanging sagot lang ng matanda ay dahil ito sa gintong balahibo ng isang anghel. At sa sagot na ito ay nagtitinginan na lamang ang kanyang mga apo at hindi na ito nag-uusisa. Dahil sa totoo ay hindi sila naniniwala sa sagot ng matanda at wala rin naman silang nakikitang gintong balahibo. Sa taong ito ay muling bumisita ang angkan ni Santino dahil sa paparating na kapiestahan. Sunod-sunod itong dumating sa loob lang ng isang araw. Ang bahay ni Santino na tahimik buong taon ay naging maingay at masayang muli. Malaki ang bahay ng matanda dahil na rin sa pagtulong-tulong ng mga anak nito. May 2 palapag na gawa sa simento. Ang ibaba at kahoy naman sa itaas. May 4 na kwarto sa ibabang bahagi at 6 naman sa itaas. Kaya sa tuwing mag-isa na lamang ang matanda, ay talagang mararamdaman mo ang buong lungkot sa bahay. Hindi rin problema kay Santino ang gastusin sa buong taon dahil buwan-buwan ay nagpapadala ang kanyang mga apo. Masasabing maganda ang pagpapalaki ng kanyang mga anak sa mga apo nito. Gayon din ng mga apo sa anak. Pakiramdam ni Santino ay isa siyang hari sa tuwing nasa tabi niya ang pamilya. Nasa ibaba ang kwarto ng matanda at pakikinig ng radyo ang libangan habang nasa tumba-tumba ito nakaupo. Kilala rin ang matanda sa buong baryo. Halos lahat ng tao ay kumakaway sa kanya sa tuwing napapadaan ito sa tapat ng bahay. Sa araw ng kapistahan ay namasyal
ang mga apo sa tuhod ni Santino na sina Albert, Jessica at Kevin. Pawang mga menor de edad. Dapit hapon na nang umuwi ang mga ito dahil lubos na naglibang sa perya. Hanggang sa biglang sumama ang pakiramdam ni Albert kaya nagpasya itong matulog na lang muna. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok ng bahay si Santino mula sa pakikipag-usap sa mga kaibigan na nasa bakuran. Kukuha lang sana ito ng karagdagang pagkain. Hindi kasi sanay si Santino na nag-uutos kung kani-kanino. Sa pagpasok niya sa kusina ay napatingala ito sa kisame. Katapat ng kusina ang kwarto kung saan nakahiga itong si Albert. Agad na patakbo ang matanda sa ikalawang palapag. Habang nasa hagdanan ay isinisigaw niya ang pangalan ni Albert. Nagtaka ang mag-anak at sumunod na rin sa pagpanhik sa itaas. Nadatnan ni Santino ang apo na nakahandusay na sa sahig. Diyos ko po, nilason si Albert. Pagbanggit nito habang hinahawakan ang pulso ng binatilyo. Agad nitong binuhat ang apo patungo sa kama at pinabuksan ang bintana. Ayon sa matanda, nadali ng palatay si Albert. Ang palatay ay uri ng lason na pinapagapang lang sa mesa o sa kinauupuan mo. Nagpakuha rin siya ng timba. Hawak ang pulso at ulo ng apo ay may inuusal ang matanda. At muling bumalik ang malay nito. Lumabas ng kwarto ang matanda at nagtungo ito sa kanyang silid. Kumuha ito ng langis at ipinainom sa kanyang apo. Ilang segundo lang ang nakalipas ay sumuka ito ng sumuka. Sa maniwala kayo o sa hindi, ang sinuka ni Albert ay buo-buo pang pagkain, gaya ng karne at gulay. Animoy ang isang hiwa ng karne ay parang nilunok lang nito at hindi na nginunguya pa. Iyon ang itsura ng mga pagkaing isinuka nito. Nang ligtas na ang apo, ay lumabas na ng silid si Santino. Tumungo ito sa bintana at tinanaw ang paligid. Sana hindi ikaw ang gumawa nito. Sana hindi ikaw. Sambit ng matanda sa kanyang sarili na parang may tinutukoy na tao. Lo, salamat sa pagkakaligtas mo kay Albert. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kapag nawala sa akin ang nag-iisa kong anak. Mangiyak-ngiyak na sambit ng nanay ni Albert. Niyakap naman ni Santino ang apo at pinakalma. Lumabas na rin ang iba pa, pati na rin itong si Albert. Labis din itong nagpapasalamat kay Santino. Ito ang unang pagkakataon na may ganoong insidenteng panlalason sa kanyang pamilya. Simula noon ay hindi na gumala ang mga bata. At pagsapit ng gabi ay nagka-interes ang tatlong kabataan kung papaano ginamot ni Santino si Albert, lalong-lalo na ang taglay ng matanda. Napangiti naman si Santino at muling binalikan ang panahon ng kanyang kabataan. Bali, ikikwento natin ngayon yung taon kung saan bata pa itong si Santino. Taong 1920, nasa edad 10 taon gulang itong si Santino. Sa murang edad ay nagtitinda na ito ng kandila sa labas ng maliit na simbahan na gawa sa kahoy. Habang ang ina naman ay nagtitinda ng bulaklak na kinukuha pa mula sa kabilang isla.
Ang ama naman ni Santino ay isang mangingisda. Isang simple at payak na pamilya lamang sila. Ngunit punong-puno ng pagmamahal at masayang pamilya ang meron itong si Santino. Ngunit ang mapayapang pamayanan ng isla ay biglang nagbago dahil sa isang sakit na kumakalat sa lugar. Sa mga panahong ito ay wala pang doktor na nakatalaga sa kanilang lugar at nasa kabilang isla pa ang bahay pagamutan. Kaya ang mga tao ay umaasa lamang sa nag-iisang manggagamot sa buong isla na si Tata Goryo. Ayon sa matandang manggagamot, kagagawan di umano ng isang mangkukulam ang tumutubong kakaibang sugat sa balat ng mga tao. Isang araw na linggo, naging matumal ang benta ni Santino. Kahit ang mga bulaklak ng ina ay matumal rin. Kapansin-pansin rin ang pagliit ng bilang ng mga nagsisimba. Kada araw ng linggo lang kasi sila nagbebenta para sa mga nagsisimba at buong araw sila hanggang 6:00 bilang huling misa. Sa araw na iyon ay nagpaalam si Santino sa kanyang ina na umuwi na lamang ng maaga at mag-iigib na lang ito ng tubig upang kahit papaano ay hindi masayang ang oras nito. Bandang 3:00 ng hapon habang naglalakad ang batang si Santino ay nasipat niya ang isang bahagi ng kalangitan na may kakaibang liwanag. Pinuntahan ito ni Santino hanggang umabot siya sa loob ng kakahuyan. Nakadama ng takot si Santino dahil sa mga engkanto at mga iba pang nilalang. Pero maliwanag pa naman at talagang matindi ang kanyang kuryosidad sa liwanag na nasa ibabaw ng kakahuyan. Hindi naman ito masukal. Sadyang matatayog lang ang mga puno na naroon. Sa bungad pa lang ay naaaninag na ni Santino ang napakaliwanag na bahagi ng kakahuyan. Nagkubli pa sa mga puno ang bata habang papalapit sa lugar. Hanggang sa nasilip ng bata ang isang nilalang na nakaputi, may gintong buhok at pakpak sa likod na hindi nakabuka. Nanlaki ang mga mata ni Santino dahil isang anghel ang kanyang nakita. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o umalis na lang sa lugar na iyon. Nakaupo ang nilalang sa katawan ng puno na natumba. May pananggalang at espada sa tabi nito. Habang masayang nilalaro ng anghel ang mga paru-paro na pumapalibot rito. Ilang minuto rin na pinagmasdan ni Santino ang nilalang na iyon hanggang sa, "Bakit ka nagkukuble, Santino? Halika't samahan mo ko." Boses ng isang lalaki na animoy umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Tumingin rin ito sa kinaroroonan ng bata at pasimple itong ngumiti. Inabot nito ang isang kamay kay Santino at tumango na papalapitin na siya. Marahan siyang lumabas sa likod ng puno at naghakbang na patungo sa nilalang na iyon. Pinaupo nito ang bata sa tabi at hinamplos ang ulo. Maputi at napakakinis ng nilalang. Sa ayos nito, animoy isang mandirigma. Matangos na ilong at kulay bughaw ang mga mata. Ayon sa nilalang, minsan sa loob ng napakaraming taon ay may katulad niya na bumababa sa lupa upang magpapaalala sa mga tao na may isang tagalikha na nagmamahal sa sangkatauhan. At sa bawat pagbaba nito ay nag-iiwan ito ng mandirigma
sa kalupaan upang sugpuin ang kasamaan. Sa panahong iyon ay sa may malay na tao nagpakita ang anghel. Kumuha ito ng isang piraso ng balahibo mula sa pakpak nito na kulay ginto. Humayo ka, Santino, at gamitin mo ito upang lipulin ang kasamaan sa lugar na ito. Wika ng anghel. Sa isang iglap ni Santino ay natagpuan na lamang niya ang sarili na nakaupo sa gitna ng kakawyan at nagsisiliparan ang napakaraming paru-paro paitaas hanggang sa naglaho ang mga ito. Nakita rin niya na hawak ang isang gintong balahibo sa isang kamay. Nagpalinga-linga sa paligid ang bata at agad na itong tumakbo palabas ng kakawyan. Bago pa man ito makaapak sa daan, ay biglang naglaho ang balahibo. Nanuot ito sa kanyang kanang kamay kung saan hawak-hawak lang niya ito kanina. Tumakbo na lamang ang bata papauwi. Inisip na lamang niya na ito ay isang panaginip kahit alam naman niya na hindi siya natulog. Nagpatuloy sa gawain ang batang Santino. Nag-igib ito sa bukal. Dala ang 2 galon na lagayan. Habang nagsasalok siya ng tubig sa bukal, ay tinitingnan ang kanang kamay. Nagdadalawang isip pa siya kung tunay ba ang kanyang nakita o isang malikmata lamang. Ang pangyayari sa araw na iyon ay ang umpisa na pala ng pagbabago sa buhay ng isang batang pinakitaan ng anghel. Kinagabihan sa araw na iyon ay nanaginip si Santino. Nakita niya ang buong bayan na ang mga tao ay puro dumaranas ng sakit, umiiyak at naghihingalo. Meron pang mga inihahatid din sa huling hantungan. Binalot ng lungkot ang buong lugar hanggang sa isang bahagi. May nakita siyang matandang babae na isang hukluban. Nakatingin ito sa mga tao na tumatawa. Ilang saglit pa ay dumako ang tingin ng matanda sa kanya. Nag-iba ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata at bumubuka-buka ang bibig habang papalapit sa kanya. May dala din itong manika na gawa sa tangkay ng palay. Inangat nito ang manika paharap kay Santino. Kumunot ang noo ng matanda. Tumingin ito sa manika at kay Santino. Tila ba hindi tumalab sa bata ang ginagawa nitong pangkukulam. Sumisigaw ang matanda at sinakal si Santino. Bigla siyang nagising at nauubo dahil pakiramdam niya ay totoong nangyari na sinasakal siya nito. Nagising ang ina at agad nagpunta sa kanyang silid. Kumuha din ito ng tubig upang ipainom sa kanya. Ayos lang po ko, inay. Nananaginip lang po ko. Wika ni Santino sa kanyang ina. Kumalma naman ang ina at bumalik na ito sa kanyang silid. Ngunit napaisip ng gusto si Santino dahil damang-dama niya talaga ang panaginip na iyon. Napaupo sa kama ang bata at napasandal sa dingding. Ilang minuto ang nakalipas ay hindi pa rin ito dinalaw ng antok. Kaya nagtungo siya sa kusina upang uminom muli ng tubig. Sa lababo ay may bentilasyon na may mga patpat ng kawayan na pahalang. Kitang-kita dito ang likurang bahagi ng kanilang bahay. Katabi ng lababo ay ang banga na lagayan ng tubig inumin. Habang lumalagok ng tubig si Santino, ay nasipat niya na may kumakaluskos sa labas.
Maigi niya itong tiningnan. Isang nilalang ang nakita niya sa paanan ng puno ng nyog. Napakaputla ng balat. Namumutawi ito sa dilim ng paligid. Tumingin ito sa kanya at biglang umakyat sa puno ngunit pabaliktad. Nauna ang paa at nasa ibaba ang ulo. Napaatras si Santino sa labis na takot. Nagmadali itong pumanhik ng silid at nagtalokbong ng kumot. Lumipas pa ang ilang araw na may kakaibang nasisilayan si Santino. Nakakita na siya ng mga duwende, kakaibang kulisap, mga nilalang na noon lamang niya nasisilayan at ang pinaka nakakatakot sa lahat ay nakakasilay na siya ng kapre at tikbalang. Pero ang lahat ng mga iyon ay tanging pagsilay lamang sa kanya. Ni hindi ito lumalapit at kapag tinitingnan niya ay kusang lumalayo o naglalaho ang mga nilalang na iyon. Hanggang sa isang araw, naglalakad si Santino papunta ng simbahan. Nasa bahaging kakahuyan pa siya na may makipot na daan. Bitbit nito ang isang supot ng mga kandila. Mula sa isang puno sa unahan ay lumabas ang isang matandang babae na hukluban. Kamukhang kamukha ito sa kanyang panaginip. Napatigil si Santino sa pagkabigla at labis na takot. Marahang lumapit sa kanya ang hukluban. "Anong uri ka bang nilalang? Bakit kakaiba ang nararamdaman ko sa iyo?" Nanlilisik na tanong ng hukluban. Ilang metro na lang ang agwat nila. Marahan na ding napapatras si Santino at kinakabahan na. Pilit pa rin siyang tinatanong ng hukluban, ngunit hindi niya naman alam kung ano ang isasagot dito. Hanggang sa dumating ang kanyang ina at itinaboy ang hukluban gamit ang sanga ng kahoy. "Dayuan mo ang anak ko, hukluban!" Sigaw ng kanyang ina habang tinatakpan ang anak. Hindi na rin nagtagal ay naglaho na ang hukluban. Kinapakapa naman niya ang katawan ng bata kung may sugat ba ito. At napayakap na lang ito sa anak dahil maayos naman ang kanyang anak. Binilinan rin siya nito na wag nang lumabas ng bahay na mag-isa. Dahil ang hukluban na iyon ay ang pinaghihinalaang sanhi ng sakit na kumakalat sa kanilang lugar. Pagsapit ng gabi ay inilahad ng kanyang ina ang nangyari sa anak. "Naku, Tonyo, hindi na talaga ligtas ang lugar na ito dahil sa hukluban na yan." Wika ni Bebeng na ina ni Santino. "Baka kailangan nating patingnan sa manggagamot si Santino. Baka kung ano na ang ginawa ng hukluban sa kanya." Pag-aalala naman ng tatay ni Santino. Habang nag-uusap ang mag-asawa, ay lumabas si Santino at nagtungo sa beranda. Dahil may nasipat na naman siyang gumagapang sa puno. "Inay, itay, tingnan niyo po." Sambit dito ni Santino. Sa paglapit ng mga magulang ay kitang-kita nila ang mga nilalang na gumagapang paakyat sa mga puno ng nyog. "Diyos ko po, anong klaseng mga nilalang ang mga yan?" Sambit ni Bebeng habang hinahawakan ang anak papasok ng bahay. Mga aswang." Sambulat ni Tonyo na agad isinara ang mga pinto at bintana. Nagdasal naman ang mag-iina habang ang amang si Tonyo ay hawak na ang itak. Inilahad na rin ni Santino na minsay nakakita na siya ng ganoong nilalang noong nakaraang gabi.
mas lumakas pa ang takot ng ina sa sinabi ng kanyang anak. At dahil sa pangyayari ay magdamag na nagbantay si Tonyo sa mag-ina habang mahimbing itong natutulog. Kinabukasan ay nagtungo na ang mag-anak sa manggagamot na si Mang Bering. Nasa bakuran pa lang sila ay lumabas na ng bahay ang matanda at nakatitig ito kay Santino. "Hali kayo, pasok sa bahay." Wika ng matanda at isinara ang pinto na tiningnan pa ang paligid. Sinuri ni Mang Bering ang mag-anak. Maayos naman ang mga ito, maliban lang kay Santino. Ayon dito, maayos naman ang bata kaso may kakaiba siyang nararamdaman sa bata. Isang natatanging taglay na kahit sa mga antingero ay hindi niya nararamdaman. May napakalakas na enerhiya ang bumabalot sa bata. Enerhiya na mas malakas pa sa sinumang antingero kahit pa ang may tangan ng kidlat at hindi mahihigitan ang taglay ng bata. Sa narinig ni Santino ay tumitig siya sa kanyang kanang kamay. "Bakit, Santino? Anong meron dyan sa kamay mo?" Maiging tanong ng matanda. Dito na nagkwento ang bata sa minsang pagharap niya sa isang anghel at sa gintong balahibo nito na nagmula pa sa pakpak. Napaluhod naman ang matanda at manghang-mangha ang itsura na humarap kay Santino. "Mahabaging langit, isang dibino ang batang ito," sambit ng matanda habang napupuno ng pagkagalak. Subalit nagbabala ang manggagamot na katakot-takot na mga nilalang ang nagbabadyang susubok sa taglay ng bata. Bilang mga magulang ay hindi maiwasan na magkaroon ng matinding pag-aalala sa kanilang anak. Natanong rin ni Bebeng kung bakit ang anak niya ang napili na pakitaan ng anghel. Pinakalma naman ni Tonyo ang kanyang asawa. Isang biyaya ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos at gagabayan nila ang batang itinakdang maging isang mandirigma. Sa pagsapit muli sa araw ng linggo, ay nakaabang na si Santino sa labas ng simbahan upang magbenta ng kandila. Nakita niya ang isang ale na punong-puno ng sugat kasama ang mag-anak. Inaalalayan nila ito para ipasok sa simbahan hanggang sa may narinig na bulong si Santino na nagsasabing lapitan niya ang ale at hawakan at banggitin ang ngalan ng may likha. "Ale, magtiwala ka lang po sa Diyos Ama. Kayo po ay gagaling." Wika dito ni Santino. "Nako, salamat naman bata. Sana nga magdilang anghel ka." Tugon ng ale na hirap na ito sa paglalakad. Tumabi na si Santino at nagpatuloy sa pag-alok ng kanyang kandila sa mga tao. "Nako, anong nangyayari? Anak, magaling ka na. Nawala ng mga sugat mo." Diyos ko po, maraming salamat." Sambulat ng ina ng ale. Dahil sa ingay ng babae, ay nakuha nito ang atensyon ng mga tao. Sa ganoon lamang kadali ay gumaling ang ale at naging masiglang muli. Patakbo pa itong lumapit kay Santino at nagpasalamat. Laking tuwa naman ni Santino, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang pagtataka sa nangyari sa ale. Agad siyang lumapit sa kanyang ina na nagtitinda ng bulaklak sa kabilang bahagi ng simbahan. Inilahad niya rito na may bumulong sa kanya at gumaling ang aling punong-puno ng mga sugat.
Suwestyon naman ng ina na subukan sa iba pang may sakit ang ginawa niya sa Ale. Pagkatapos ng misa ay naglikpit na si Bebeng. Kasama ang anak ay pinuntahan nila ang kapitbahay na may mga sakit. Sa loob lang ng ilang segundo ay gumaling ang bawat biktima na hinahawakan ni Santino. Laking tuwa ng mga tao at napapaluhod na lamang ang mga ito at lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Hanggang sa kumalat na ang pangyayari sa buong pamayanan. Tuwang-tuwa naman si Santino dahil may kakayahan na siyang magpagaling at napakagaan sa kanya na nakakatulong siya sa mga tao. Ilang araw ding nilibot nila ang isla hanggang sa nawala na ang kumakalat na sakit. Subalit may isang nilalang na nanggagalaiti sa galit dahil sa ginawa ni Santino. Ang matandang hukluban na walang nakakaalam sa pangalan. Isang umaga, habang itinutulak na ni Tonyo ang kanyang bangka sa dagat, ay biglang nagpakita ang hukluban. Hawak nito ang tungkod at nag-usal ito, dahilan ng pagkakaroon ni Tonyo ng matinding pagkahilo at napaluhod na ito sa lupa. Ikaw at ang iyong anak ang salot sa aking paghasip sa islang ito. Mamamatay ka. Galit na sambit dito ng mangkukulam. Bago pa man ito may ahampas kay Tonyo ang tungkod, ay biglang tumalsik ang tubig sa katawan ng hukluban at napaso ito. Napasigaw, sa labis na sakit ang matanda. Laking gulat niya kung bakit napaso siya sa tubig dagat. Akong harapin mo, hukluban. Wag ang tatay ko. Wika ni Santino habang naglalakad ito. Agad tumayo ang kanyang ama at lumapit ito kay Santino. Pinigilan pa ni Tonyo ang bata ngunit sinabihan siya ng anak na magtiwala sa Diyos Ama. Hinarap ng bata ang hukluban. Sa tanda nito ay nakuha pang tumakbo at napakaliksi pa ng hukluban. Sumugod ito kay Santino at akmang hahampasin na siya ng tungkod at inangat ng bata ang kanang kamay at biglang napatigil ang matanda na animoy may mga harang na pumalibot sa katawan nito. Napasigaw at nagpumiglas ang hukluban. Bumagsak ito sa lupa at muling tumayo. Lumundag ito ng napakataas, patungo sa bata kasabay ang pag-uusal. Sa paglapag ng matanda ay biglang hinawakan ni Santino ang kamay nito. Inilapat pa ng bata ang isang kamay sa dibdib ng hukluban. Tila may enerhiyang hangin ang lumabas sa kamay nito. Sumigaw ng matindi ang hukluban na animoy nasusunog. Kitang-kita ni Tonyo ang unti-unting pagkabura ng katawan ng hukluban. Lumingon sa kanya si Santino at ngumiti. Ngunit bumagsak ito sa buhangin at nawalan ng malay. Agad tinakbo ni Tonyo ang anak at binuhat papunta sa isang bahay na malapit sa dalampasigan. Sinalubong agad sila ng mga tao na nakakita rin pala sa pangyayari. Pinahiga nila ang bata sa papag. Puno ng pangamba si Tonyo. Baka hindi na kasi magising ang bata. Inabisuhan niya ang mga tao na pupuntahan lang niya ang manggagamot na si Mang Bering. Makalipas ang ilang minuto ay nakabalik na ang ama kasama ang manggagamot ngunit nadatnan nila na nakaupo na si Santino at nakikipag-usap na sa mga tao. Inalam agad ni Tonyo ang kalagayan ng anak. Maayos naman ito at masigla. Ayon naman kay Mang Bering,
Marahil nanibago lang ang katawan ng bata sa unang sabak nito sa labanan. Nang makauwi na sa bahay, ay inusisa ni Tonyo kung papaano iyon nagawa ng anak. Ayon naman sa bata, sinunod lang daw niya ang bulong sa kanya. Matapos matalo ni Santino ang hukluban, ay naging maayos na ang kalagayan ng mga tao sa isla. Nagmungkahi si Mang Bering na mas mabuti kung sumailalim si Santino sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Dahil hindi lang hukluban ang maaaring makalaban ng bata. Sa darating pang mga panahon, itinuro ng manggagamot ang antingerong si Tasyo na nasa kabilang isla lamang. Isang manunugis ng aswang at bihasa sa pakikipaglaban. Makalipas ang ilang araw, sakay ng bangka ay nagtungo sina Tonyo, Mang Bering at Santino sa kabilang isla at kinatagpo nila si Tasyo. Nadatnan nila ang antingero na nag-aayos ng lambat. Pagsilay niya kay Santino ay agad kumunot ang noo nito at titig na titig ito sa bata. Marahan itong lumapit at hinawakan ang magkabilang balikat nito. "Anong mutyang meron ng batang ito, Mang Bering?" Gulat na wika ni Tasyo. Mas malakas pa sa mutya ang tanga ni Santino. Kaya Tasyo, galingan mo ang pagtuturo sa batang yan. Wika dito ni Mang Bering. Matapos ang mahabang usapan, kasabay sa mga pagkaing ipinahanda ni Tasyo ay oras na ng pagpapaalam nila kay Santino. Inabisuhan naman ng ama na huwag malungkot dahil linggo-linggo silang dadalaw sa bata kasama ang kanyang ina. Sumailalim na nga sa pagsasanay ni Tasyo itong si Santino. Sa bawat pagdalaw ng kanyang mga magulang ay hindi na nila namamalayan ang pagbabago ng katawan ng bata. Ang dating maliit at payat ay nagkalama na. Sa iilang buwan pa lang ay maraming natutunan na ang bata. Sumasama rin ito kay Tasyo sa pangingisda at sinanay rin niya ang bata sa paglangoy at pagsisid sa dagat. Mas tumatagal pa nga ang bata sa ilalim ng tubig kumpara kay Tasyo na napabilib naman ng gusto ang antingero. Mag-isa lang sa buhay itong si Tasyo kaya natutuwa ito dahil may nakakasama na siya at naging disipulo, ang bata na may taglay na higit pa sa kanyang tangan. Isa sa mga pagbabagong nararanasan ni Santino ay sa tuwing may masamang nilalang sa paligid ay nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang kanang kamay. Nag-umpisa ito nang minsay gumawa siya ng sagwan isang gabi. Bigla niyang nabitawan ang itak dahil biglang kumirot ang kamay. Pinisil-pisil pa ito ni Santino hanggang sa nawala. Subalit naramdaman naman agad ng bata ang kakaibang presensya sa paligid. "Santino, pumarito ka, bilis!" Sambit ni Tasyo na nakatayo sa pinto ng bahay. Sinabi nito na may masamang nilalang sa paligid at maging mapagmatsyag. Mariin nilang sinipat ang paligid nang biglang tumakbo si Santino patungo sa bakawan. Hindi na nakaimik si Tasyo sa bilis na pagkawala ng bata sa kanyang paningin. Agad sumunod ang antingero sa direksyon ng bata. Nadatnan niyang hawak na ni Santino sa leeg ang isang aswang na wala ng buhay. Bumagsak sa putikan at unti-unting naagnas. Napabuntong hininga na lamang ang antingero sa kanyang nakita. Minsan habang nakikipagnegosasyon si Tasyo sa isang may-ari ng tindahan sa palengke, ay nasipat ni Santino ang isang lalaki na nagsasagawa ng panlalason sa pamamagitan ng palipad hangin.
Lumapit si Santino sa taong pinunteriya ng lalaki at tinapik ito. Sa pagtapik niya rito, ang manlalason ay biglang ininda ang sumbalik ng kanyang lason. Tinititigan ito ni Santino. Namilipit ang manlalason at naging kulay lila ang balat. Nagtaka naman ang mga tao kung ano ang nangyari sa lalaki. Bumagsak ito at nalagutan ng hininga. Walang kamalay-malay ang mga tao na si Santino ang may kagagawan nito. Nagtinginan na lamang sila ni Tasyo at umalis na sa lugar. Talagang kakaiba ka, bata. Ako nga hindi ko man lang naramdaman ang manlalaso na iyon. Natutuwang sambit dito ni Tasyo. Lumipas ang 2 taon. Subok na ni Tasyo ang taglay ng kanyang disipulo. Panahon na upang tapusin ang pagsasanay. Bilang pagtatapos nito ay may isang angkan ng aswang ang kanilang tutugisin. At ito ay nasa Marubay. Pinamumugaran ang lugar ng mga lahing balbal. Ayon kay Tasyo, dumadayo pa ang mga balbal sa mga isla ng Lawang upang magnakaw ng mga bangkay hanggang sa matuntun niya ang pugad ng mga ito. Ipinagkaloob ng antingero ang isang bagong pinagawang itak para kay Santino. Nagustuhan naman ito ng bata. Saktong-sakto lamang ang hawakan nito at ang haba ng talim. 3:00 ng madaling araw ay nagtungo na sila sa nasabing lugar, sakay sa bangkang disagwan. Halos 3 oras din nilang binaybay ang dagat patungo sa Marubay. Pasikat na ang araw nang sila'y makarating sa lugar. Doon sila tumuloy sa isang kaibigan ni Tasyo. Ordinaryong tao lamang ang kaibigan nitong si Ondoy. Subalit malawak ang kaalaman nito sa mga aswang. Marami na rin sa kanyang magkapitbahay na tanging pag-iyak na lamang ang nagagawa nang matuklasan na ang pinaglalamayan nila ay katawan lang pala ng saging. Kagagawan ng mga balbal ang talamak na nakawan ng mga bangkay. Ayon kay Ondoy, hindi na ikukubli ng isang balbal ang tunay na pagkakakilanlan nito dahil kahit nag-aanyong tao pa ito ay nakakasulasok pa rin ang amoy nito na parang nabubulok na laman. Kaya naman ay ilag ang mga tao rito sa mga ito. Kalimitan ay hindi nakikidigma ang mga balbal sa mga tao. Hanggat may bangkay silang nakukuha ay hindi naman ito nambibiktima ng buhay. Dahil para sa lahing balbal ay mas mainam ang lasa ng isang bagong bangkay. Itinuro din ni Ondoy ang eksaktong lugar na pinamumugaran ng mga balbal. Habang nag-uusap ang dalawa, ay napansin ni Ondoy na tahimik lang si Santino at nakatanaw ito sa malayo. Pabulong naman na nagtanong si Ondoy kung sino at bakit nagsama ng bata ang kaibigan niya. Ang batang niya nang lilipol sa mga balbal. Tugon dito ni Tasyo. Nagulat naman si Ondoy at inakalang antingero din ang bata. Napangiti na lamang si Tasyo at nagtanong kung anong ang uulamin nila para sa agahan. Habang nasa sala si Tasyo at Santino, ay napansin ni Tasyo na ilang minuto na ay hindi pa rin nakapagpaningas ng apoy itong si Ondoy. Nalaman ito na hindi umaapoy ang mga panggatong dahil nahamugan ito. Hindi niya kasi nailigpit kagabi. Napakamot na lamang sa ulo si Ondoy habang nakaabang lang si Tasyo. Santino, pumarito ka nga.
Kailangan yata ni Ondoy ng tulong. Sambit dito ni Tasyo. Malugod naman na lumapit si Santino at ngumiti ito kay Ondoy. Sa maiksing pagkumpas ng kamay ni Santino sa tapat ng mga panggatong ay nagliyab ito at nagtuloy-tuloy na ang pag-apoy. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Ondoy sa nakita at itinuloy na nito ang pagluluto ng tinolang isda. Nang matapos ang agahan ay nagpalipas muna ng ilang oras ang dalawa bago tumungo sa direksyong itinuro ni Ondoy. Hiniram muna ni Tasyo ang kalabaw ng kaibigan at sakangga nakasakay itong si Santino. Manong Tasyo, ilang oras pa bang lalakbayin natin? Pagtatanong dito ni Santino. Sana kabayong sinasakyan natin, bata. Kaso kalabaw lang eh. Siguro nasa 3 oras pa. Aakyat pa tayo ng bundok. Mahaba-habang lakaran din yun, ha? Tugon dito ni Tasyo. Habang tahimik nilang binabaybay ang daan, ay napansin naman ni Tasyo na sa bawat pagkurap niya ay nag-iiba ang lugar. Inisip niya na baka binabagat sila. Pero sa gabi lang nangyayari ang bagat. O di kaya sa isang lugar na hindi malimit na pupuntahan ng mga tao. Lumingon siya kay Santino. Nakita niya ang maamong mukha ng bata na nakangiti ng mga oras na iyon. Ay nako, Santino. Hanggang ngayon ay nagugulat pa rin talaga ako sa mga nagagawa mo. Natatawang sambit dito ni Tasyo. Ang 3 oras ay naging kalahating oras lang. Bumaba na sila at sinipat ni Tasyo ang aakyatin nilang bundok. Oh, paano to si Kalabaw? Baka nakawin ito dito. Wika dito ni Tasyo. Inilapat ni Santino ang kamay sa Kalabaw at ngumiti ito. Dahan-dahang naglaho ang Kalabaw, pati na rin ang kangga. Napangiti at umiiling na lamang si Tasyo at nag-umpisa na sila sa pag-akyat ng bundok. Sinuong na nila ang masukal na kagubatan. Halatang hindi iyon halos napupuntahan ng mga tao dahil wala man lang itong bakas ng daanan. Sa kanilang pagpapatuloy ay may nakita sila sa unahan na isang lalaking naglalakad at pasalubong ito sa kanila. May bitbit itong sako na may kalakihan ang laman. Ilang metro ang pagitan ay huminto ito at mabilis na bumalik sa pinanggalingan. Tinawag ito ni Tasyo at agad naman itong tumigil na nakatalikod. Inalam ni Tasyo kung lokal ba ang lalaki sa lugar. Tumango naman ito pero hindi pa rin ito humaharap. Magtatanong pa sana si Tasyo, ngunit biglang humangin na papunta sa kanilang direksyon. Naamoy ni Tasyo ang animoy na bubulok na laman na nagmula sa lalaki. Agad naghinala ang antingero na isang aswang ang lalaki. Pinaharap ito ni Tasyo subalit imbis na humarap ay kumaripas ito ng takbo. Mabilis ang pagtakbo nito na agad hinabol ni Tasyo hanggang sa biglang tumilapon ang lalaki na parang bumangga ito sa isang pader. Nabitawan nito ang sako at nagulat ang antingero sa laman ng sako na kumalat sa paligid. Isang bangkay na tao na nagkakaputol-putol na ang katawan. Hayop ka, sinasabi ko na nga ba, isa kang aswang.
Sambit dito ni Tasyo. Agad niyang dinampot ang aswang at binugbog. Nanlaban pa ito ngunit wala siyang panama sa isang antingero. Habang si Santino ay nakatayo at tumingin sa ibang direksyon. "Manong, doon po." Wika ng bata at itinuro ang isang bahagi ng bundok na maraming puno. Bago sila umalis ay pinatay na ni Tasyo ang aswang at inilibing ng maayos ang bangkay na bitbit ng aswang. Bago pa magtanghali ay narating na nila ang isang maliit na nayon. Nasipat nila ang mga kabahayan na animoy normal, kagaya sa mga ordinaryong tao. Malayang namumuhay ang mga balbal sa nayon na iyon. Panay dura naman si Tasyo dahil sa napakabahong amoy ng lugar. Sa pagpapatuloy ay nasipat nila ang 3 bangkay na nasa gitna ng nayon. Nakahiga ito sa papag na kawayan. Tila inihanda iyon sa isang salo-salo. Naalala ni Tasyo ang sabi ni Ondoy na sa tuwing gabi lamang kumakain ang mga balbal. Naisip ni Tasyo kung ano kaya ang mararamdaman ng pamilya ng mga bangkay. Patay na nga ito, nanakawin pa at kakainin. Isang karumal-dumal para sa katawan ng tao. Kumuha ng tuyong dahon ng nyog si Tasyo at ginawa itong isang sulo. Itinapat niya ito kay Santino at pinasindihan. Inumpisahan na ng antingero ang pagsunog sa isang bahay. Bago pa ito, tuluyang magliyab ay nabulabog na ang naninirahan dito. Nagpulasan at gumawa ng ingay. Samantala, patuloy lang ang antingero sa pagpapakalat ng apoy. Wala siyang pakialam kung makita man siya ng mga balbal. Nagsilabasa na ang mga balbal at nagkumpulan, habang si Santino ay nakatanaw lang sa maraming bilang ng mga aswang na naglalabasan sa kabahayan. Umaangil na rin ang mga ito habang nakatuon kay Tasyo. Ilang kabahayan rin ang nasunog ng antingero. Bago maubos ang sulo, tumayo ito at hinugot ang itak. Sumugod ang mga balbal subalit isang malakas na hangin ang bumangga sa mga ito at tumilapon ang iilang sumugod. Lumitaw si Santino sa pagitan ni Tasyo at sa mga sumusugod na mga balbal. Dito ipinamalas ng bata ang natutunan sa pakikipaglaban. Isa-isa nitong pinagtataga ang mga aswang. Nanood na lamang ang antingero dahil walang nakakalagpas kay Santino. Sa bilis at galing nito sa labanan ay walang kalaban-laban ang mga balbal. Hanggang sa nasipat ni Tasyo na may tumatakas na kalaban. Agad niya itong hinabol at pinagtataga. Kapag araw ay may hina ang mga balbal. Kaya animoy mga puno lang ng saging na pinagtataga ng dalawa ang mga iyon. Nagkalat ang mga nagkaputol-putol na katawan ng mga balbal. Naghukay naman si Tasyo upang mailibing ng maayos ang 3 bangkay. Bago nila nilisan ang lugar, ay muling humarap si Santino. Ikinumpas ang kamay sa hangin at agad nagliyab ang buong nayon. Kasama na rin ang mga bangkay ng balbal. Sa kanilang paglalakbay, pabalik ay inabot na sila ng 3 oras. Natutuwa kasi si Santino sa kapaligiran, kaya masaya itong pinagmasdan ng bata habang naglalakbay. Bago man magtakip silim ay nakarating na sila sa bahay ni Ondoy. Laking tuwa naman ni Ondoy sa ibinalita ni Tasyo. Natapos na ang paghihirap nila sa salot ng lugar. Nagpasalamat din ng lubos si Ondoy sa dalawa. Pagsapit ng madaling araw ay
Umalaot na rin ang mga ito, pabalik ng muwalbuwal. Makalipas ang ilang araw ay panahon na upang bumalik na sa isla ng kahayagan si Santino. Lubos ang pasasalamat ng mga magulang nito kay Tasio sa 2 taon na paggabay niya kay Santino. Isang karangalan para sa antingero na maging disipulo ang isang itinakdang mandirigma. Taong 1940, matapos matalo ni Santino ang antingerong si Abner sa lugar ng Tanawan, ay bumalik na ito sa kahayagan. At dito niya nakilala si Isabel, ang magiging katuwang niya sa buhay. Nag-iisang anak na nag-aaral at nakapagtapos sa Maynila bilang isang doktor. Habang namamalengke si Santino, ay nadaanan niya ang isang bata na nagtitinda ng kandila. Naalala nito ang kanyang kabataan. Nilapitan ito ni Santino at bumili ng 2 supot na kandila. Laking tuwa naman ang bata dahil malaki agad ang nabenta niya mula kay Santino. Hinimas niya ang ulo ng bata at pinayuhan na magpatuloy sa pagiging mabait at masunurin sa mga magulang. At binilinan niya rin ito na huwag makalimot magpasalamat at magdasal sa Diyos. Lingid sa kanyang kamalayan ay nakatingin pala ang isang dalaga na si Isabel. Natuwa naman ito sa binatang Santino at napabili na rin ito ng 3 supot ng kandila. Mukhang hinigitan mo pa ako . Ako nga pala si Santino. Nakangiting pagpapakilala ng binata. At iyon ang simula ng magandang pagtitinginan ng dalawa. Ayon sa dalaga, maswerte ito dahil naging scholar ito. Kahit mahirap lang sila, ay natapos niya ang kurso ng medisina. At bilang pasasalamat ay nais niyang magserbisyo sa bayan na kanyang pinagmulan. Maayos naman na nagpaalam si Santino sa mga magulang ni Isabel na aakyat ito ng ligaw sa dalaga. Aba, 2 na pala ang manliligaw ng anak ko. Nakangiting wika ng ama. Bukod kay Santino, ay may isa pang manliligaw si Isabel at ito ay nagmula pa sa muwalbuwal na si Baltasar. Medyo nakaramdam ng kaba si Santino dahil may nauna na pala sa kanya at pambihira din ang lalaki dahil sa kabilang isla pa ito nagmula. Tiyak na mahihirapan si Santino nito. Kung gaano siya kabagsik sa mga aswang, ay ganoon naman siya kahina pagdating sa pag-ibig. At si Isabel ang kauna-unahang babae na kanyang liligawan. Pero mas pabor naman ang sitwasyon kay Santino dahil nasa iisang lugar lang sila ni Isabel. Hanggang isang gabi, bit-bit ni Santino ang bulaklak na espesyal. Ginawa ng kanyang ina para kay Isabel. Bago pa siya makarating sa bahay ng liligawan ay napatigil ito sa di kalayuan dahil may 2 lalaki sa labas. At sa loob ng bahay ay nasipat niya na tila may bisita ang pamilya. Malamang si Baltasar iyon. Bilang pagrespeto at matyagang naghintay si Santino na nakaupo sa isang tindahan. Pasilip-silip lang si Santino sa bahay na may 5 kabahayan mula sa kanyang kinaroroonan. "Oh, Santino, magsasara na ako. Malalim na ang gabi. Ayos ka lang ba dyan na diyan ka lang uupo?" Tanong dito ng tindera. Tumango naman ang binata at naghintay pa rin sa pag-alis ng bisita.
Nagdalawang isip na rin siya dahil gabi na masyado. Baka mapupuyat pa itong si Isabel kung tutuloy pa siya. Ilang minuto pa ay nagdesisyon si Santino na umalis na. Habang naglalakad siya ay napaisip ito kung saan kaya matutulog si Baltasar kung taga-kabilang isla pa ito. Naisip rin niya na dahil sa matinding pag-ibig ay babaybayin ni Baltasar ang karagatan anumang oras. Kaya naman nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Pauwi itong si Santino. "Bumalik ka, Santino." Isang bulong ang narinig ng binata. Hindi iyon binaliwala ni Santino dahil naririnig lamang niya ang bulong kapag may mahalaga itong ipinahihiwatig. Bumalik si Santino at marahang naglakad papalapit sa bahay ng dalaga. At habang papalapit ang binata, ay kumikirot ang kanyang kanang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Santino dahil masamang presensya ang bumabalot sa dalawang lalaki. Ito yung mga nakaabang sa labas ng bahay nila Isabel. Isinabit ng binata ang dalang bulaklak sa dulong bahagi ng bakod ng bahay at lumapit ng tuluyan sa dalawang lalaki na agad ikinagulat ng mga ito. "Hindi nyo may kukuble sa akin ang tunay nyong anyo, mga aswang," sambit dito ng binata. Agad sumugod ang dalawang lalaki ngunit sa isang hampas ng kamay ni Santino, tumilapon ito sa bakuran ng bahay na ikinagulat naman ng mga tao sa loob. Agad lumabas ang ama ni Isabel at nakita niya ang dalawang lalaki na nakatayo na at iba na ang itsura. "Diyos ko po," sambit ng ama. "Manong, ilayo niyo na si Isabel kay Baltasar. Ngayon din," sigaw dito ni Santino. Agad na patakbo sa loob ang matanda. Bumungad sa kanya si Baltasar na hawak at nakayapos na ang mga kamay nito sa leeg ng dalaga habang ang ina ay napasigaw na sa pangyayari. Pumanhik agad sa loob si Santino. Nang makita ni Santino si Baltasar, ay nanlaki ang mga mata nito na tila nasindak. Wag kang makialam dito, antingero. Mahal ko si Isabel at magiging katulad namin siya," sambulat dito ni Baltasar. "At sa tingin mo hahayaan kong maging aswang si Isabel? Kagaya mo?" Galit na tugon ni Santino. Gulat naman ang dalaga sa kanyang narinig nang biglang sumunggab ang dalawang aswang sa likuran ni Santino. Biglang hinawakan ni Santino ang dalawang aswang sa ulo at inihagis ito at agad itong naagnas. Dahil sa nakita ni Baltasar ay nasindak ito ng gusto. Mas humigpit pa ang pagkakayapos niya kay Isabel. "Bitawan mo siya kung ayaw mo ring maagnas, demonyo," banta dito ni Santino. Itinulak ni Baltasar si Isabel na agad naman sinalubong ng ama. Dumikit sa dingding si Baltasar at gumapang sa kisame papuntang likod ng bahay. Hinabol ito ni Santino at nagpang-abot ito sa likurang bahagi ng bakuran. Kitang-kita ni Isabel ang pagpapalit anyo ni Baltasar bilang isang halimaw. Napatili sa takot ang dalaga habang yakap-yakap ng mga magulang. Naglaban sina Santino at Baltasar at doon nila nasaksihan ang tunay na taglay ni Santino. Walang kalaban-labang aswang sa itinakdang mandirigma ng anghel na si Santino. Winakasan ito ni Santino sa pamamagitan ng isang suntok sa dibdib at unti-unting nagliyab
ang aswang. Matapos ang nakakatakot na pangyayari, ay inilahad na ng binata ang kanyang pagkakakilanlan. Naalala ko na. Ikaw ang batang Santino, ang nagpagaling sa mga tao dito sa isla. 2 dekada na ang nakalipas. Sambit ng ina ni Isabel. Ayon dito, isa ang kanyang ina na napagaling ni Santino. Lubos naman na nagpasalamat ang matanda at napayakap sa binata. Nakakatakot man pero natapos ang gabi na masaya. Hindi inakala ng pamilya na isa palang aswang itong si Baltasar. Bago nagpaalam ay lumabas muna si Santino at kinuha ang bulaklak at ibinigay sa dalaga. Nag-usal na rin ng proteksyon si Santino sa buong bahay upang wala nang masamang nilalang ang makakapasok dito. Matapos ang ilang buwan na panliligaw ay itinakda at ikinasal na rin ang dalawa. Ipinagpatuloy ni Isabel ang serbisyo sa lugar bilang manggagamot ng siyensya habang si Santino naman ay manggagamot sa espiritual na aspeto. Masayang namuhay ang dalawang manggagamot. Kahit paminsan-minsan ay umaalis si Santino upang kaharapin ang responsibilidad niya sa mundo. Taong 1997. Dumating na ang araw na magpapaalam na naman ang mga apo ni Santino. Muli na namang matatahimik ang bahay. Ito ay napakalungkot na eksena sa buhay ni Santino. Pero hindi niya kayang iwan ang nakatalagang tadhana na ipinagkaloob sa kanya ng anghel. Muling maghihintay na naman ng 1 taon ang matandang Santino hanggang sa muling pagbisita ng kanyang mga apo. Mga kabaryo, ang kwento ni Santino ay nagpapaalala sa atin na kahit ang dalawang magkahiwalay na paniniwala ay maaari palang magsama para sa iisang layunin, ang gamutin ang mga nangangailangan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwentong ipinadala sa atin sa buhay ni Santino. Naway may natutunan kayong aral at leksyon sa kwentong ipinadala sa atin ngayon. Hanggang dito na lang mga kabaryo. Muli, ang inyong kwentong baryo. Okay, so yun, kamusta muna mga kabaryo? Muli ako to, no? Si Ray, yung narrator ng kwentong baryo. Opinion ko sa kwento, medyo nalito ba ang lahat? Pero para sa akin hindi naman no? Depende naman kung nakatuto ka talaga, no? Para sa akin kasi yung pinadala sa atin is yung apo na sa tuhod yung sumulat. So, ngayon daw wala na tong si Santino. Hindi niya rin malaman, hindi niya rin alam kung anong nangyari doon sa kwentong gintong balahibo ng anghel. So, nagulat sila pagkagising isang araw. Pero ang galing daw kasi, ito muna parang yung usapan namin nung apo sa tuhod. Bali kasi, syempre alam niyo na, konting kwentuhan naman tayo pag mga sender di ba? So, ano raw yun, parang hinintay sila talaga kasi ang tagal naman daw na walang sakit kasi nung time na medyo eto na late 2000 na ata to hindi, 1990s no. Medyo may pumasok na yung 2000 daw. Etong apo sa tuhod, medyo kumbaga alam niya na yung nangyayari. May contact naman daw sila. Ang cellphone na gamit is yung parang sinauna, tapos may kaibigan daw doon sa probinsya yung lolo niya. Bali, yun yung nagre-respond sa mga text nila, no? Okay naman daw, maayos, walang nagiging sakit, talagang as in, ay normal na tao lang. May alam mo lang na matanda kasi
may kita mo sa mukha tapos syempre, balat daw sa katawan. Sa buhok, yan, unang-una raw. Puting-puti na raw. Pero talagang hindi man lang, alam mo yung parang nakalbo, wala raw ganun. Tapos yun nga, sa memorya, hindi mo makikitaan daw na 80 plus, 90 plus na tong si Santino. Kasi talagang alam na alam yung kwento. Marami pa raw to, mga ibang scene. Kaya lang, hindi niya na kaya ikwento kasi ang haba, yung naalala niya lang. Tapos yun nga, umuwi raw sila. Yun na, parang 1 week daw sila ron. Bali, yun nga, umabot ng siguro yung pang-4 na araw daw nila yon. Tanda niya, parang pagkagising nila wala na si Santino. Yung lolo niya, parang bigla na lang, parang tulog lang. As in, wala. Nung kinagabihan daw na yon, tinawag sila isa-isa. Tapos, parang may pinakitang hibla ng buhok na kulay ginto raw sa mga apo sa tuhod. Tapos, yun nga, ano raw yun, parang hindi raw nila alam kasi ang pagkakatanda niya, parang sinara lang yung kamay. Tapos, pagbukas parang wala na. Parang inanuan sila, magic, parang ganun. Parang kwento nga na magic. O halika, magic ang parang ganun daw. Pagbukas wala na. So yun hindi nila alam kung nasan ngayon yung pirasong balahibo na yun. Tapos yun nga, ang sabi pa ng lolo niya nung namatay na, kasi hindi naman sinabi, may liham na naiwan. Ang gusto is ilibing siya dun sa mismong ilalim ng bahay. So ang ginawa nila, medyo nakakaangat daw sila sa buhay kasi nung mga time na yun, kasi yung mga tatay nila, mga tiyuhin niya, may negosyo. So, ganun, hindi naman daw kasi kailangan ni Santino ng pera kasi nga, binapadala ng pera to, pero hindi naman nagagalaw kasi okay naman Bali si Santino na lang talaga yung natira kasi si Isabel daw, maagang namatay, komplikasyon. So, yun. Tapos yun na, nangyari, magkalibing nila ron, parang dun lang, casual na wag daw parang, wag niyo akong paggalaw. Kasi ang nakalagay sa sulat, matagal, hindi raw siya kumbaga hindi raw siya, wala raw siyang sakit na nararamdaman. Ito, lang base lang din to sa sinabi. Ang hirap kasi memorize, ito yung natatandaan ko. Tapos wala raw sakit tong si Santino, nakalagay dun sa sulat. Gusto ko lang kayong hintay, parang gano'n na matagal na ako naghihintay na umuwi kayong lahat kasi gusto ko nang magpahinga kasi nasiguro niya naman daw na wala nang manggugulo sa lugar na yon. Saka yung lahat daw ng pamilya niya nasa Maynila naman, so parang okay na raw sa kanya na magpahinga na kasi masyado na raw siyang matanda. Tapos, yun na. Yun yung nakalagay sa liham. Ang gusto, wag siyang yung anong tawag dito? Dalhin sa morgue. Ayaw ni Santino raw. Gusto niya, ilibing siya ng ganon. Tapos, ang suot nun, puti. Sabi niya, puti raw kailangan niyang suotin lahat. Yun din daw yung sabi ng anghel na bumubulong sa kanya. Grabe, kinikilabutan ako. Grabe yun, kabari. Isipin niyo, may bumubulong sa'yo anghel niya na grabe, kinikilabutan ako hanggang ngayon. So ayun, tapos yun nga, sabi niya, nakikinig na sa atin to. Itong apo sa tuhod, medyo matanda pa nga sa akin to Wala pa namang tong asawa, pero yung mga utol niya, meron na, lalaki to lalaki. Ayaw niya rin magpakilala. Sabi niya, kabaryo, matagal na ako nakikinig sa'yo yung kwento mo kasing yung mga ibang kwento raw natin, parang kagaya raw dun sa lolo niya. So, naisipan niya raw na ipadala yung kwento. Dati raw kasi, plano niya tong ipadala, pero meron siyang kinontak na isang channel na narrator, pero wala, sinin lang daw siya. So, ito naman kasi sabi ko, sige, send mo, tingnan natin, arrange natin yung story. Tapos yun nga, explain niya talaga na ganito nangyari dyan. Ayan, sana, nakikinig siya. Lagi siya nakikinig. Nagko-comment pa yon minsan. Pero hindi ko na nasabihin yung pangalan.
Yun, grabe to. Talagang sabi niya, hindi naman to typical na kagaya ng iba mong kwento na bakbakan, patayan. Pero yung kwento raw niya na yun talagang parang nakakabilib, no? So yun, totoo naman, di ba? Kita niya naman anghel eh. Kaya parang Topeng Vargas to. Kaya lang kasi si Topeng talagang mandirigma. Ito naman si Santino, parang hindi nyo nakakapagtaka, hindi rin masagot to nung apo niya. Kasi tinanong ko, bakit si Santino? Ano bang, may alam ka ba na medalyon? Wala raw. Binanggit niya pa, alam niya na lahat ng medalyon kasi lagi nga sa ating nakikinig. Kahit anong medalyon daw, wala yung lolo niya. As in wala. Walang tattoo sa katawan. Wala. Talagang kinikwento niya lang. Tapos yun nga, yung balahibo na isang balahibo. Dun sila nagulantang, no? Na grabe, yun pala talagang totoo. Yun, hanggang sa yung iba naman na kasabayan ni Santino, wala na raw kasi itong kasabayan na matatanda na eh. Kasi yung iba, maagang namatay, ganun. Kasi nga, itong lolo niya raw, hindi naman talaga to may sakit. Ayaw nga na ito raw magpa-check up eh. Ay, syempre, uso na raw ngayon yun, di ba? Parang, may nararamdamang abang masama, ganyan. Wala. Hindi raw niya kailangan. Tapos, gulay lang gusto niya. Yun. Grabe ang lakas. Grabe nga kung may picture. Yun nga lang sabi niya, nakakalungkot kasi wala kaming picture nung kabataan kasi hindi pa naman daw uso yung camera nun, no? Ang cellphone daw nila talagang yung dikipad lang. Minsanan pa yon kasi nga hindi naman daw ganun kadali yung mag-text, no? Wala, sayang. Kung meron daw sana, papayagan niya na i-share natin sa Kwentong Barrio Channel. Wala. Sabi nga kahit si Lolo Santino mo na lang sana, wala raw. Titinan niya raw sa tatay niya kasi yung tunay na mga apo. Yun, apo sila sa tuwod. So yun, gustong makita nung nagpadala sa atin yung comment nyo. Sana nagustuhan nyo raw yung kwento. Pasensya na kasi parang hinati-hati niya kasi raw kung mag-i-stick siya sa isang kwento, ang mangyayari parang may part na nakalimutan siya eh. So ang ginawa niya parang inuna niya yung mga dating kwento hanggang sa yung latest na kwento. Yun. Parang kasi pansin nyo, di ba kabaryo, parang ito taong 1920 tapos biglang naging 1940 tapos 1997 ito na. Yung pa lang yun. Wala pa ako isang taon nun nung 1997. So ayun, grabe. Para sa akin wala akong masabi sa kwento. Napakalakas, napakaganda. Kayo nang bahala mga kabaryo mag-comment, no? Kasi nga sana matapos nyo hanggang dito. Kayo nang bahala. Tapos yung shoutout natin, next upload na lang siguro mga kabaryo. Ipunin ko muna kasi konti yung nagko-comment sa atin. Gusto ko yung maramihan para isang bagsakan lang. So yun, the rest wala na masabi. Kayo nang bahala sa kwento natin ngayong araw. Muli, ako to, ang kwentong baryo nyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.